Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo ka-chisposang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga dito sa The Alibay. Kinikilig ako sobra-sobra dahil talagang unti-unti na po siyang na-appreciate ngayon ng mga tao. Yes, lalong-lalo na po si Chirita Princess. Kamakailan lang binabash pero wag ka. Puring-puri naman ngayon si Kimi. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais naman po pala natin magpasalamat sa mga taga-suporta po natin, taga-subaybay na nakatutok sa ating daily updates. Bilang pasasalamat na rito at may ilan na akong napiling basahin comment ngayong gabi. Ang first commenter nga natin ay si Ma'am Lorna Camacho. Maganda ng gabi, Madam Lorna, at shout out sa inyo. Mga sinasabi mo, Norma Dayag, may respeto ka pa ba niyaan sa Kim Pao? Bakit ka magagalit sa Kim Pao? Hindi ikaw ang magdidesisyon sa buhay nila. Wala kang pakialam. Fans ka lang. Hindi mo hawak ang buhay nila. Bashers ka lang siguro. Nabayaran ka rin. Layas ka na lang sa Kim Pao Lancia. Kung ano pang sinasabi mo. Di ka kawalan sa Kim Pao, dagdag basher ka lang. So, ayun na nga. Usually, yung mga comment naman ni Miss Norma Dayag, okay naman dati, di ba? Medyo nagulat lang din ako na lately, ganun yung mga comment niya. Pero, sabi naman niya, after po niyang mapanood, yung The Alibay, kontento na ulit at panatag na po siya. Siguro ganun lang talaga kasi nanahimik ang Kim Pao nitong mga nakaraan. At naiinip nga siguro talaga. Naiinip na sa pag-amin nila Kim and Paolo. Pero darating din po tayo sa sa point na yan. So wag lang po tayo magdidesisyon para sa Kim Pao. So, lagi na lang din po natin itanim sa mga isip po natin na sinusuportahan natin sila Kim and Paolo na wala pong hinihingi kapalit. Ganon tayo dapat na magmahal, lalo pat alam naman po natin sa sarili natin na they deserve ng suporta. Napakabuting tao, napakababait, 'di ba? At marunong magbigay ng blessings at napaka-humble nilang dalawa. So yun na lang po ang itanim natin sa ating mga sarili na bawat suporta na ibinibigay natin kina Kim and Paolo ay worth it. Samantala, tumako naman po tayo ngayon dito sa comment ni Ma'am Edna Rubio. Shout out din sa inyo, Madam, at maganda rin gabi. Walang prop kay Paolo, noon pa man, hindi yan si Pao nanunuhot pag BF ang babae. Bashers lang gumagawa ng issue. Trabaho lang yan kay Pao. Respect nila bawat isa. Nandin kasama niya ang BF niya at nagli-live-in. Ayan. Na siya, si Nadine. Tinapos lang ni Pao ang nahintong project with Nadine noon. Noon pa yan, 2020, kaya gusto ng management ng Viva pa yan noon, kaya tapusin lang yan nila. Oo nga medyo nag-conflict lang kasi naasahan ng marami na Kim Pao's project lang po ang gagawin ni Paolo Avellino and hindi sa ibang artista. Pero matagal na kasi yun at tinatapos lang ngayon. And si Paolo naman, hindi po yan ng nanunuot nga. Nanunuhot? Ng hindi nanantratrado. Hindi nantatratrado. Nantatarantado yun, hindi nantatarantado ng kapwa niya, lalaki, di ba? Hindi siya nansusulot. Ay, naku, nagkakanda bulol-bulol tuloy ako dahil
sa issue na yan tigilan na nga po natin at wag na po nating palakihin pa. Wag nyo na lang pong gawa ng issue si Paulo at saka si Nadine. Si Nadine naman kasi work lang din po ang ipinunta at wala rin po ako nababalitaan na kay Nadine na nasangkot po siya sa kahit na anong love triangle. Ano po, siya po ang niloko at si Nadine ay wala pong ganoong klaseng issues. Kaya safe po. Huwag kayong mag-alala. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Carmelita Rosales. Maganda rin gabi. Sabi niya, tinatanong ni Sir, natatawa ako pag naiisip ko yung pagkabulol-bulol ko. Ano ba yun? Tinatanong ni Sir EJ kung kailan sila uuwi. Si Kim for her training for her new movie and her endorsement. Kailan kayo uuwi si Kim sa Pinas? Sinihintay ni EJ for the continuation na endorsement and training ni Kim. Please, madam, please let EJ know where she is. EJ is waiting for Kim. TY. Ha? Si Sir AJ nga po naglaro na 2 weeks si Kimi doon. So, paano hindi po niya malalaman at kung nasaan si Kim at kung gaano katagal at kailan uuwi si Kim. Well, para malaman niyo po, Ma'am Carmelita Rosales, hindi po nilinaw kung nasaan talaga si Chinita Princess. Basta out of the country siya. Pero 2 weeks po siya. So, meaning 2 weeks po natin hindi makikita, makakasama si Chinita Princess dahil busy po siya for her training. Yung training na yon hindi ko rin po alam kung para saan. Pero may po si Kimi na nakabikini. Hindi po kaya swimming yung inaano ni Chinita Princess, pinapractice. Ano kaya iyon? Ano mga kakimpaw? Samantala, dahil na pag-uusapan nga po natin ngayon si Chinita Princess, so pag-usapan nga po natin ang papuri na natatanggap ngayon ni Kimi from casual viewers, from casual netizens na nakapanood na po ng The Alibay sa I-Want. Hoy, grabe. Lumalakas na lumalakas po ang I-Want. Umaarangkada po talaga. Kaya maganda po na ipinalabas po ito advance sa I-Want bago po ipalabas sa Free TV. Kasi ngayon pa lang gumagawa na po ng ingay ang The Alibay. Diba? So, lalo na po yan kapag naipalabas na sa Free TV. Sabi nga dito, ang galing ni Kim Chu. Grabe. O, diba? Ang sarap pakinggan kapag ganito yung mga papuri kay Kimi kasi kamakailan lang, binabati ko si Kim. Marami na OA yan sa kanya. Ngayon naman, papuri. Nakakatawa, makabasa ng ganito. Ibang-iba ang nakikita ko. Malayong malayo sa dati niyang characters. O, diba? Ano to, mga bago to sa paningin ko, itong mga account na to, hindi sila yung usually mga kimpaw na pumupuri kay Kim. At ito yung mga sign na iniintay ko talaga na magbo-boom ang The Alibay. Mga legit casual viewers na napapahanga sa The Alibay. 'Di ba? Galing-galing nga daw. Galing-galing as in. Kakatuwa po, lalo na kung tayo natutuwa, di lalo na po si Chinita Princess kung nababasa po niya yung mga ganitong comment po sa kanya. Anyway, kung sige naman pinupuri si Paula Avellino naman, may nababasa tayo na kung ano man pong pangbabatikos, gayong wala naman akong nakikita na paghahambog kay Paula Avellino kasi kung tutuusin, itong The Alibay, talagang sobra po yung papuri ni Paula Avellino kay Kim. Sa totoo lang po si Kim talaga yung laging yung sinasabi ni Paula Avellino na sobra ang sacrifice, sobrang andito sa The Alibay. Ambag. Ayan, sabi nga dito, pasensya na Paulo, but for The Alibay is a kimchi serye. Thanks for being so selfless and for letting her shine. Grabe yung screen presence. You both are good. But her character is so real. Ang hirap bumitaw as a viewer. Ibang-iba siya. Galing mo, Kim. #The Alibay ang buong katotohanan. O, diba? Well, okay naman tong comment na to para kay Paul Avellino. Pasensya na at mukhang alam niya rin yung pagbibigay po ng praise ni Paulo kay Chinita Princess dito sa The Alibay na to. Kasi napaka-selfless nga po ni Paulo Avellino na hindi niya ini-involve yung sarili niya. At saka yung pag-congrats niya nga din kay Kim nung ipalabas na po ito sa
nung i-announce na ipapalabas na po sa first lot, 'di ba? Napaka-selfless doon ni Pao na i-congrats niya si Chinita Princess. Pero kasi meron po ditong basher. Sabi dito, kaya pala tamad mag-promote. Puro repost sa X. Busy-busyhan daw sa new project for the new cloud. At iniwan na sa ere si Kimi, pati kayong mga dilulos. Puti nga sa inyo. Ayan. Well, hindi po nang iwan si Paolo Avellino. Yung pagre-repost ni Paolo Avellino, hindi po yan katamaran ni Paolo Avellino, kundi talaga yan po ang personality niya. Well, katamaran na siguro ugali, pero hindi yung sa dahil wala lang sa kanya itong di alibay, okay? Magkaiba kasi yun. Busy-busyhan sa new project for the new cloud. Sinasabi nyo, totoo namang busy si Paolo Avellino. Si Kim busy rin, pero unlike kasi kay Pao, si Kim ay may showtime na malaya po siya makakapag-promote. May show po siya na malaya makakapag-promote. Unlike Paula Avellino na talagang social media lang. 'Di ba? At nagpo-promote naman itong si Paolo Avellino. So, meron lang talagang mga sumusulpot na ganitong basher. Pero, mula't simula naman po ay hindi po ginagrab or kinukuha lang ni Paolo Avellino ang credit. Actually, kay Kim nga lang po yung credit niya dahil pakahusay talaga dito ni Chinita Princess. Pero ako, syempre, and parehas po silang mahusay dito and series ito ng Kim Pao. They both shine sa project na to. Simula pa lang kasi yan. Nasa simula pa lang kayo. Antay kayo. Marami pang mga pasabog dyan. Anyway, hanggang dito lang muna yung ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika tungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.